Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po itong issue tungkol kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan na gustong gawing star witness. Imbis na akusado, witness na siya mga kababayan sa issue ng flood control scandal. Yun ang gustong mangyari ng Office of the Ombudsman. Ngayon, ang daming mga reactions ng mga critics dito na ang sabi, bakit niya gagawing star witness itong si Bunuan na hindi man siya guilty. Ngayon, na-interview ng Billionaire News Channel ni Attorney Karen Jimeno, si Attorney Jude Roy, Attorney Jose Jude Roy III, yung naging sikat na abogado, defense lawyer sa impeachment complaint noon ni Corona, dating Chief Justice Corona. Ayan. Pati siya, hindi niya maintindihan kung bakit gagawing state witness, mga kababayan, itong si Bunuan. Hindi man siya po least guilty. Ang mga narinig nating kwento, para daw ipin down lang si Martin Romualdez. Pakinggan natin mga kababayan si Attorney Roy. Ito si Attorney Roy, mga kababayan, sa interview ng Billionaire News. Kasi sinasabi, ang itinuturong mastermind, gustong palabasin nilang mastermind dito sa flood control scandal, si Speaker Martin Romualdez. So, panoorin natin, pakinggan natin mga kababayan yung interview ni Attorney Karen Jimeno. Theory here, as Assistant Ombudsman Nico Clavano has said, diba, si former Speaker Martin Romualdez daw ang mastermind. But okay, let's entertain his theory. It's ridiculous. Ridiculous, how can the niya. mastermind come from Congress? Any of them. To understand how this project works, you must at least be familiar with the bidding process. And the nature of the projects are engineering projects. Now, maybe there is some basis for the theory. If you're looking at a legislator who is intimately familiar with all of that, the only person that comes to mind is Saldi Co. I'm sorry to say, Mr. Co is a well-known contractor dating back many administrations. He made his billions there. He's a billionaire in his own right. As a government contractor, then he became a congressman. Meaning to say, even Correct. before he became Kababayan ko, he was already Saldi Co. intimately familiar with all the procedures and all the players, all the district engineers. Remember, Karen, this Tama itong kwento, mga kababayan ni Attorney Jose Roy. Kasi before na naging I must know. Kasi taga doon sa amin, taga dito sa amin si Saldi Co. Before siya naging congressman, representing ako Bicol, party list, contractor siya. Matagal nang pero nagsimula ng pagiging contractor yung tatay niya. Yung kanyang tatay, si Delfin Co, kapartido ko, 1992, Lakas chairman, Bicol, Sabong Bicol. Siya yung na-appoint ni Ramos. Tumakbo si Ramos, mga kababayan, for president under Lakas. Nanalo si Ramos, alam naman natin po. Then yung tatay ni Saldi Co, si Delfin Co po, siya yung chairman for Bicol ng Lakas. Dati na siyang kontraktor, mga kababayan, yung tatay. And doon nagsimula, pero hindi pa kasing sikat na kontraktor yung kanyang tatay. Pero malaki niya rin na kontraktor. Doon nagsimula, mga kababayan, na maging big time contractor. Then, namatay yung kanyang tatay, siyempre tumake over si Saldi Co. Lalo siyang lumaki bilang isang kontraktor. Tama itong kwento ni Attorney Jude. And in 2010 na yata yun, hindi ako nagkakamali, binuo, mga kababayan, yung Ako Bicol Party List. Pero hindi pa siya
umupo as congressman. Ang mga umupong congressman, yung kanyang kapatid na contractor din, tumakbong congressman last election, 2025, natalo, mga kababayan ni Loria, Congressman Loria, na isa din contractor. Then yung si Pido Garbin, mga kababayan, kaibigan din natin, dating councilor, naging congressman, tapos yung isa pang kaibigan ko na congressman, yung pinatay, si Bato Cabe. Yun, sila yung nauna. Then afterwards, nang mamatay si Atty. Bato Cabe, siya na yung umupo bilang congressman ako Bicol. Ayan ang kwento niyan. Kaya tama itong kinikwento ni Atty. Roy, mga kababayan. Ituloy natin. Theory here as Assistant Ombudsman Nico Clavano has said, diba, si former Speaker Martin Romualdez daw ang mastermind. But okay, let's entertain his theory. It's ridiculous. How can the mastermind come from Congress? Any of them? Correct. To understand how this project works, you must at least be familiar with the bidding process. Correct. And the nature of the projects are engineering projects. Now, maybe there is some basis for the theory. If you're looking at a legislator who is intimately familiar with all of that, the only person that comes to mind is Saldi Co. I'm sorry to say, Mr. Co is a well-known contractor dating back many administrations. He made his billions there. He's a billionaire in his own right as a government contractor. Then he became a congressman. Meaning to say, even before he became a congressman, he was already intimately familiar with all the procedures. And Wala po all si the Martin. players, Hindi man contractor si all the Martin. district engineers. Remember, Karen, these contracts are released per district. There are hundreds of districts all over the country, and all of those districts are under the control and supervision of the Secretary of the Public Works But could it Department. be also to So malabo na si Martin Romualdez. Pero malinaw na maging mastermind, pwede pa na maging mastermind si Manny Bonoan kasi siya yung secretary ng Department of Public Works and Highways. Lahat ng mga contracts dapat alam niya. Kung hindi niya alam, there is something wrong with him. Lalo itong mga flood control na amounting billions and ghost projects, substandard. Di ba? Hindi pwede siyang hugas kamay dito, mga kababayan, tapos magtuturo siya ng iba. Kaya this is alarming, mga kababayan, na ang sabi, gagawing state witness itong si Kuanang Ombudsman, itong si Manny Bonoan, just to pin down Martin Romualdez. Kaya tama yung sabi ni Atty. Atienza, yung abogado ni Martin Romualdez. Ang ginagawa niyang scapegoat, sacrificial lamb, ang kanyang kliyente na si Martin Romualdez. Parang ganun nga po ang nangyayari ngayon. Kaya kung may nakawan po na nangyari sa implementation ng mga projects, mas may kasalanan po, mas may mabigat na responsibility. Itong si Manny Bonoan, tapos gagawin nilang state witness. So ayon, mga kababayan, dito sa Republic Act 6981, ni-research natin, direkta siyang ipinagbabawal. Ayon sa Section 10 ng Republic Act 6981, yung Witness Protection Security Benefit Act, ang isang akusado, maigpit at direktang pinagbabawalan ng batas na maging state witness kung siya ang lumilitaw na pinakang salarin. So yung pinakang mabigat ang pagkakasala, most guilty ang ibig sabihin sa naganap na krimen. Hindi pwedeng gawin mo siyang state witness. So bilang kalihi, mga kababayan, ng DPWH, siya po ang malinaw na primary actor dito ng
buong politically mechanized, corrupt budget sa DPWH. Kasi siya po yung implementor nitong mga ghost projects, yung mga nangyaring mga substandards na mga substandard na mga proyektong infrastruktura. Siya mismo yung kumakatawan, mga kababayan, sa mismong kriminal na kilos o paggamit po ng pondo. And in fact, mga kababayan, doon sa mga ginanap na pagdinig, opisyal na pagdinig sa Senado, tahasan, mga kababayan, na hinarap itong si Bunuan sa mga nakalatag na affidavit na nagpapatunay na personal siyang nagkinabang daw sa humigit kumulang ilan ba to? 2.25 billion na kickbacks mula nang maupo siya noong 2022. You see? So ang 15% commitment at ang 5 billion na taon ng alokasyon, sabi dito, ayon sa supplemental affidavit ng kanyang sariling undersecretary na si Roberto Bernardo, personal na pinangasiwaan daw nitong si Bunuan ang hindi bababa sa 5 billion pisong kada taon mula sa 2023 hanggang 2025 para sa mga flood control projects na may nakalang 15% standard kickback commitment. You see? So malabo. He is one of the most guilty, mga kababayan, dito sa flood control scandal. Paano gawing state witness ng ombudsman? Kasi ang sabi, siya yung magpipin down kay Martin Romualdez. Di ba? So, simple yung tanong ni Atty. Roy, sino ba yung nag-implement? Di ba? Implementor ba yung Congress? Hindi man po ang Congress yung implementor. Anong kinalaman ng speaker or any congressman? Kung mayroon na niya may kinalaman sa public works, kung ikaw ay isang contractor, and that's saldi ko. Sabi ni Atty. Roy, mga kababayan. At malinis po yung GAB, yung General Appropriations Bill, at hindi mang parte, mga kababayan, ng BICAM si Martin Romualdez. Hindi siya parte noon. Yung insertions nangyari, tulad ng una nating mga discussion, ang insertions nangyari doon sa BICAM, na hindi na po makilala yung budget. Kaya nagalit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? At nagpag-imbestiga. At saka sa procurement, mga kababayan, ang absolute accountability nandun po sa DPWH. Base sa Republic Act 9184, may 100% control sa procurement yung agency. Yan sabi dito. Sa ilalim ng Republic Act number 9184, Government Procurement Reform Act, ang DPWH bilang implementing agency ang may exclusive siya at absolute power sa pagpipili ng mga contractors, pag-inspection sa quality ng mga materials, in the field, at pagpapatupad ng mga flood control infrastructure. Hindi man po si Martin Romualdez or any congressman for that matter. Sila, may district engineer. Andun ng yung district engineer ng national ng DPWH. Regional office, may district, may regional office, then the national, the central office ng DPWH. All of that under the command and control, mga kababayan, ng DPWH Secretary. Nakita ninyo yung bagong DPWH Secretary, si Vince. Ang ginagawa niya, pinagsabihan niya yung ayusin na niya ninyo ang trabaho niyan. Pag hindi, tanggal kayo niyan. In fact, pinagpapalitan niya. So, he has that power na palitan, i-fire, etc. That is the control. Under the control ng DPWH Secretary. Speaker of the House ba yung may trabaho nun, may functions nun, under the law? Hindi po. Ang may function yan, mga kababayan, ang may power niyan under the law, DPWH Secretary. So, paano ituturo si Martin Romualdez?
Yan ang punto dito ni Atty. Roy, mga kababayan. So walang legal na kapangyarihan yung mga kongresista o maging yung speaker na makialam mga kababayan sa simento, asfalto o yung engineering designs ng mga floodgates sa field. May kapangyarihan ba doon? Yung speaker, yung congressman. Mag-isip po tayo. Matindi yung mga propaganda po eh. Paninirang puri. Kaya sabi ni Atty. Atienza, ginagawang scapegoat, ginagawang sacrificial lamb ang aking kliyente, itong si Martin Romualdez. Mali naman ang ganon mga kababayan. Nililihis nila yung issue. Sila po yung may hawak ng operasyon. Kaya sa kanila po yung buong pananagutan. So ang pinakang malaking patunay dito mga kababayan, yung 1 billion na pag-amin sa restitution. So yun ang pinakamalaking patunay na ang eksklusibong nasa loob ang krimen ay eksklusibong nasa loob mga kababayan ng pamunuan ng DPWH. Dahil doon sa pag-amin, officially itong pag-amin mga kababayan, ni dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo upang makapasok siya sa Witness Protection Program. Formal siya na nangako na ibabalik niya sa National Treasury ang bilyong pisong halaga ng kickbacks na nakuha po mula sa flood control projects. You see? So bakit gagawin niya yun? Nangako siyang ibabalik. So, yun ang malinaw mga kababayan na may total control yung DPWH. So ang pagbaha at ang pagkasira ng mga infrastruktura mga kababayan sa bansa, hindi kasalanan ng papel o ng budget. Ito po ay direktang resulta ng kapabayaan ng DPWH. Kawalan po ng on-site inspection at pagpasa ng mga ghost projects kung saan ang pondo napunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal kapalit ng mga palpak na floodgate at baradong infrastruktura. Yun ang malinaw dito. So ang buong krimen mga kababayan nagsimula, nagpatuloy at natapos sa ilalim ng mismong liderato po at pamamahala ni DPWH Secretary Manny Bonoan. Pagkatapos gagawin ng ombudsman na tawag dito, star witness. So ang sistematiko mga kababayan na kabulukan sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay hindi na po maikakaila ang pagawad po ng bilyon-bilyong kontrata sa mga paborito niyang contractors at saka yung talamak na ghost projects na discovery po ng ating gobyerno, lalo ng ating Pangulong Bongbong, ay nagpapatunay na ang kanyang liderato ay naging instrumento lamang ng malawakang pandarambong. Pagkatapos yung kanyang kasalanan, mga kababayan, ibibigay niya sa iba, ituturo niya sa iba. Diba? Hindi po maaari ang ganon. So ang nakasulat po sa papel na budget ay hindi po kailanman naging krimen. Ngunit po yung aktual na pag-asta, pagbulsa po ng bilyon-bilyon na kickback at pagpapatupad po ng mga ghost projects, substandard, sa ilalim po ng palpak na liderato ni Manny Bonoan, ang tunay na krimen na dapat po mabulok sa kulungan at hindi dapat gawing isang star witness. Tama po. Kaya pumalag dito po yung si Atty. Atienza, yung abogado ni Martin Romualdez. Pati itong si Atty. Roy, sa interview mga kababayan ni Karen Jimena sa Billionaire News. So yun lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Sana maging maliwanag po ito lahat sa atin kasi massive yung mga propaganda na lumalabas po laban kay Martin Romualdez. Talagang target nila si Martin Romualdez. Kasi pag na-target nila, sabi ko nga, si Martin Romualdez na pin down nila, gusto nilang ikabit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang direksyon ng narrative nila. Yan ang direksyon ng maleta narrative na puro kasinungalingan yung pinapakalat. Okay po.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.